Grabe, sobrang na-miss ko ang rambutan at hindi ko na talaga mabilang ang aking nakain sa sobrang dami. At basta mga prutas ang kasama ko, talagang nare-refresh buong pagkatao ko. Napapadalas na naman ang pag-ulan pero hika pa rin kahit saan. Malayo pa nga lamang kami, natatanaw ko na ang mga rambutanan. Agaw pansin din naman aring saging kasi napakalaking buwig, ang sarap lupakin. Malayo pa lang kami, talagang nakakatakam ng tingnan. Kaya pagdating namin, kumain na muna kami kasi nakakamiss naman talaga ang rambutan. Lalo pa yung mga ganaring ikaw pa mismo ang makuha. Parang babalik na naman ako sa pagkabata muna kasi alam kong marami sa inyo ang makaka-relate at mamimiss nyo na naman yung mga gawain natin nung mga bata pa tayo. Sabi ko naman sa inyo, basta lumaki sa probinsya, napakaraming mga magaganda at masasayang alaala ng kabataan pa natin. Isa na nga dito ang pangunguha ng rambutan. Natatandaan ko pa nga dati sa kakapanguha ko ng rambutan. Doon ako nauhod at pinangagat ng maraming langgam na muntik pa nga akong malaglag kasi ikaw ba naman ang pangagati ng isang pugad ng langgam kaya mapapatalon ka na lamang bigla? Kayo ba? Anong kwento nyo nung mga bata pa kayo? Nabubusog din ba kayo sa rambutan? Kasi ako parang unang masuko yung panga ko, hindi yung tiyan ko. Kumuha nga muna kami ng ilang buwig para kumain ulit at naghanap pa talaga kami ng mas magandang lugar dyan. Malapit din kasi ito sa ilog kaya ang sarap tumambay lang habang kumakain. Iba din talaga ang nabibigay ng agos ng tubig lang ang iyong naririnig. Sabi ko nga sa mga pamangkin ko para kaming nagaintay muna ng malakas na buhos ng ulan bago pa mag-umpisang mamitas ng rambutan. Kaya masarap pa sana tumambay pero kailangan na rin namin mag-umpisa na mamitas at kumain ulit habang namimitas. Alam nyo, para talaga kami hindi nabubusog kasi ang dami na rin naming nakain buhat nang dumating kami kanina pero tuloy pa rin ang kain namin. Natatawa pa nga ako dyan kasi si tita kanina pa kami inasigawan kung ano na daw baga marami na kaming napanguha. Sabi ko naman ay marami nang nakain tita. Habang nagagamas kasi si tita at nagatanim ng kung ano-ano ay natatanaw kami dito. Basta kasi ganitong tag-ulan dito sila tumitigil para magtanim at magbantay din ng rambutanan kasi napakalayo kasing lugar to kaya ninanakaw rin lang ng iba. Madami nga palang puno ng rambutan dito at alam nyo kami na lang yata ang nahuling nanguha kasi isang puno na lang ang natira pero nung nakaraan daw ay napakaraming bunga ng iba ding puno. Tinira nga daw nila ito sa akin. Matataas din ang ibang bunga kaya kailangan talaga ng panungkit. Kasi mahirap din akyatin lalo pa at panay din ang ulan. Nakisama nga rin lang ngayon sa amin kasi madalas talaga mga ganaring oras ay napakalakas na ng ulan at yun talaga ang inaasahan na namin bago pa kami umalis ng bahay kanina. Sabi ko maliligo tayo sa ulan habang nangunguha ng rambutan kasi kung palagi kaming matatakot sa ulan wala talagang plano na matutuloy. Mabasa man sa ulan o mapagod, alam kong sulit naman din ang araw. Pagkatapos namin mamitas, ay bumalik ulit kami din sa ilog para magpahinga at kumain ulit. Kung hindi nga lang malamig ang tubig, siguradong naligo na rin ako dito. Nakaka-relax ang tunog ng agos ng tubig habang kumakain, tapos puro puno ang iyong nakikita. Kaya basta nasa mga ganitong lugar ako, nare-refresh talaga buong pagkatao ko. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam. Super blessed ko na naman ngayong araw. Huli na nga rin naming naisip na ang dami na pala naming nakuha. Problema na tuloy kami ngayon sa pagdadala. Tapos dito pa lang namin naramdaman na ang busog na rin namin, parang kakatamad na magdala. Ang layo pa naman ng alakarin. Dumaan na nga rin ako kay tita para magpasalamat pero heto nga at may inihanda pang saging at lansones. Talaga namang hindi na ako magkaintindihan paano pa namin madadala. And yun lang for today's video. See you on my next vlog.